Greetings mga migs, welcome back sa Boy na Salita TV. So ngayon, heto na naman tayo sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. So may mga katanungan kung totoo nga ba yung mga susi na orasyon para gumagana yung orasyon na ginagamit mo, yung dinudugtong ng mga susi. So malalaman natin dyan ang sagot sa aking paliwanag. Kung hindi kayo kontento sa aking sagot, i-comment nyo lang sa comment section yung mga opinion ninyo. At kung meron pa kayong tanong, i-comment nyo lang din. At meron ding nagtanong na kung ano daw ang halamang gamot na pamparegla. So duda ako sa taong to, baka pampalaglag yung ibig niya sabihin. So masama yon. So bibigyan natin siya ng payo kung ano yung gagawin niya. Kung totoo man na pamparegla talaga yung gusto niya, hindi pampalaglag. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po. Paki-like ng video, don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating future topics. So huwag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Wilmar Bursena Maravilla. Bro, pwede ba magtanong? Paano malalaman kung napapagana ka ng aura? Meron talagang orasyon na pampagana ng aura? Sana po masagot nyo. So ganito yan. Malalaman mo pag gumana ang aura sa pamamagitan ng common sense. Kasi una sa lahat, para saan ba yung aura na iyong dinadasal? May orasyon na panggagamot, meron ding orasyon na pangsabulag na hindi ka makita. So pag hindi ka nakita ng iba or yung ginamit mo na aura ay panggagamot at gumaling yung pinainom mo ng tubig or sa pamamagitan mo ng ihip, so ibig sabihin gumana. So common sense. So pangalawa niyang tanong ay kung totoo ba yung mga susi o yung mga orasyon na pampagana din ng orasyon yung dinudugtong. Hindi lahat noon ay totoo. Hindi po lahat ng orasyon ay may susi. Siguro yung ang ibig mong sabihin ay yung Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas na dinudugtong sa anumandang orasyon. Para sa akin, hindi totoo yon. Kung totoo pa, edi sana wala nang nagdebosyon. Gumamit na lang ng susi para dire-diretso na. Ang punto ko, ang mga orasyon ay dapat debosyonan kasi meron kang deity na doon ka hihingi ng pahintulot o doon ka magbibigay ng iyong worship para yung mga orasyon na under sa deity na yon o sa espiritu na yon ay mapagana mo. Kung ang sinasabi mo naman ay yung mga susi na pangdugtong sa orasyon, marahil maaaring gumana yan sa mga kahilingan o mga dasal. Tulad na magdadasal ka ng isang ama namin, pagkatapos humiling ka, tapos isunod mo ang Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, tapos pangalan ng iyong deity. Huwag ka agad maniwala sa post ng mga maestro-maestro dyan sa YouTube. Kasi yung iba dyan nanggagaya lang din sa ibang vlog para lang magkaroon ng content at kumita sa subscription o di kaya sa ads. So ang pangalawa ay sa tingin ko hindi ito question parang opinion niya to. Pandakaking itim sir o banawag, maganda din na nagtataboy ng negative energy at itim na mahika. Yes, totoo yan. Yang pandakaking itim kasi yung original, yung galing talaga sa coral. Kasi may mga lumalabas ngayon na mga pandakaki kuno pero mga punong kahoy lang yun na itim. Yung original talaga na pandakaki yung nakukuha sa ilalim ng dagat, yung mga black coral. Yun. Sa banawag naman, hindi ako masyadong familiar dyan kasi hindi ko ginagamit yung ganyan. And aside sa black coral o pandakaki, maganda din yung red coral kasi subok ko na yon. Yung red coral po ay maganda yon na pangontra sa mga bate o mga balis o anumang black magic na ang dulot sa inyo ay sakit sa balat. Kasi subok ko na yan. Totoo talaga na nagkakapagpagaling siya. Kung spiritual ang dahilan. Kung pisikal ang dahilan ng iyong sakit sa balat,
pumunta kayo sa doktor. At ang ating third question naman ay mula kay Ahe 2572. Hello sir, tanong lang po. May mga alam po ba kayong mabisa na herbal na gamot para sa pamparegla? So, gamitin mo muna yung utak mo. Bago mo painumin ng pamparegla, alamin muna kung ano yung dahilan. Kung bakit hindi dinadatnan yung isang tao. Baka kasi buntis yan, tapos papainumin mo ng pamparegla, so para mo na rin pinatay yung bata sa loob. So, isa kang walang kaluluwa. Pumapatay ka ng inosente. Ang maipapayo ko sa'yo ay pumunta ka muna sa doktor o di kaya sa kumadrona. Kasi may mga opinion sila at nalalaman din ng kumadrona yung pintig ng pulso o palpitation kung buntis ba o hindi yung isang tao. At kung pwede, marami namang binibenta na pregnancy test. Kung negative siya sa pregnancy test tapos hindi pa rin siya dinadatnan, ibig sabihin yan ay meron siyang hormonal imbalance. So much better na pumunta pa rin sa doktor kasi merong irireseta ang doktor para maging balance yung hormone niya at meron ding mga vitamins. So ang pang-apat na question ay mula kay Zaldo Mar de Jesus. Hello po kuya, may alam po ba kayong totoong balabal spiritual defense at bakod physical defense sa San Benito? Kasalukuyan po akong nag-aaral ng karunungan lihim. Ito na lang po ang kulang ako. Alam mo kasi, sa paniniwala ko, wala akong ganyang mga balabal o ano pa yan. Ano pang silbi ng puder mo kung kailangan mo pa ng balabal? Alam mo kasi, ano pang silbi ng bakod mo o ano pang silbi ng puder mo kung kailangan mo pa ng bakod? Vice versa. Ano pang silbi ng Diyos na dinadasalan mo kung wala ka namang tiwala sa Kanya at kailangan mo pang mag-usal ng bakod? Ganito kasi yan. Kung dinidedicate mo ang sarili mo sa God, yung God na yon magbibigay ng spirit guide sa'yo. O sa mga Katoliko, tinatawag yan na guardian angel. Sila yung mangangalaga sa iyo. At syempre, ang sarili mong kapangyarihan ay palakasin mo rin. Pataasin mo ang yung frequency o yung energy mo para hindi maka-anchor sa iyo ang mga negative energy. Yung mga balabal-balabal kasi, gawa-gawa lang yan ng mga okultistang Pinoy. Ang basihan nila dyan ay yung balabal na pinantakip sa ulo ni Birheng Maria. Sabi nila, meron na yung nakasulat. So, vandalism. So, meron bang vandalism si Mama Mary? Wala naman. Kasi pag inusal mo daw yung nakasulat sa balabal, so yun daw yung magiging balabal mo. So, kalokohan yan. Kung gusto mong maprotektahan ang sarili mo, simpleng dasal lang kung taos puso. Kasi pag nag-usal ka ng orasyon, mga balabal-balabal o kung ano pa yan, hindi na yan galing sa Diyos. Meron ng certain spirit na yun ang lulukob o magbibigay kuno sa iyo ng proteksyon. Pero in the end, hindi galing sa Diyos, hindi divine yung protection na natanggap mo. At hindi mo alam kung ano yung kapalit nun. Ayon pa nga sa kwento ng ibang tao, marami daw tato ang infinitude Diyos. So may tato sa pangalan niya sa dibdib at sa iba pang parte ng katawan. Kalokohan yan. God is energy. Kung meron man nagpakilalang God na katawan na physical na may tato, hindi yan God. Dahil ang God, ang divine power, hindi yan sasapi sa physical na katawan. Sir, paano po ba malalaman kung mangkukulam ang iyong kapitbahay? Walang pwedeng makapagsabi na mangkukulam ang isang tao hanggat hindi mo siya nakikita na gumagawa ng ritual. Huwag kayong masyadong nagpapaniwala sa mga kwentong YouTube, kwentong Facebook, at kung ano pang mga kwento dyan. Kasi ang totoong mangkukulam,
parang normal lang yan na tao. Mayroon pa ngang artista na nag-aaral ng witchcraft eh. At meron ding model at sikat na celebrity na foreigner na nag-aaral din ng witchcraft at marunong mangkulam. Hindi malalaman yon kung hindi sila umamin. Therefore, mahirap alamin ang totoong mangkukulam. Yung mga langis-langis na yan na kumukulo-kuno, depende lang yon sa energy. Ang nadedetect noon ay yung mga spirit guides ng mangkukulam o di kaya yung mga demon na nakasapi sa isang aswang. Kasi magre-react yung orasyon na nasa langis kaya kumukulo siya. Pero kung yung tao mismo, lalong-lalo na pag malakas na mangkukulam, syempre yung mga spirit guides noon, mga matatalino din. So hindi yun dumidikit sa kanya. Kahit magdala ka pa ng langis na may kontrakulam, hindi yun bubula o hindi yun iinit. At saka huwag kayong maniwala sa mga langis na yan na bumubula na hindi umiinit ha. Kasi ang konsepto dyan, kaya bumubula yan dahil uminit siya. At kapag uminit ang langis o oil, nagre-react yan, nagkakaroon ng boiling point o nagbabubbles. Yun yung dahilan. Pag nakakita kayo ng langis na bumubula kahit hindi mainit at sasabihin nilang legit, so magduda na kayo. Marahil hinaluan lang yun ng mga probiotics o kaya mga bakterya, kaya nagre-react sa ilalim o sa loob kasi may mga halaman yun sa loob at iba pang mga materyales tulad ng mga papel. So nadedecay yun. Pag nadecay yun, pag nilagyan nyo ng bakterya, so yung reaction ng bakterya, kinakain yung papel, so nagkakaroon ng bubbles. So may scientific explanation po lahat. So ang may papayo ko lang, huwag ka kaagad magbintang. Kasi hindi natin malalaman ng isang tao kung mangkukulam ba yan o hindi. So ayun mga migs, yun po ang aking mga kasagutan. Kung hindi kayo kontento doon, so mag-comment lang ng inyong opinion. At kung mayroon kayong mga tanong, i-comment nyo lang din. And don't forget to hit the share button para ma-share ito sa mga kilala nyo. So yun lang po. Thank you.